Meron pa ng CR? Amen? So, sa mga baguhan, no? Tulad si Brother John, Brother June, no? So, let's ask the Holy Spirit, no? Ano ba yung hinihiling sa atin? Ano ba yung binibigay sa atin? Amen? And I believe na the Lord will touch us, will move in the midst of us. Amen? Kasabihan po natin ang mensahe ng Diyos sa gabi nito. Amen po? So, before I give to our messenger tonight, may we hear the word of God. Ano bang sinasabi ng Scripture? Pwede pong tayo lahat ay tumayo as we hear the word of God. Sabi mo ng malakas. Ating banal na salita po sa ngayong gabi ay sa Mateo chapter 26 verse 36 hanggang 46 po. At sinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dakong roon." Sa verse 37, ngunit sinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at naghirap ang kanyang kalooban. Sa verse 38, sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Verse 39, pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Verse 40, nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang?" Verse 41, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Verse 42, muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maialis ang sarong ito, nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Verse 43, muli siyang nagbalik at ninatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Verse 44, iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang manalangin at yun din ang sinabi. Verse 45, nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Lumating na ang oras na magpapaanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan." Verse 46, tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin. Salamat sa pagkakataon. Tayo po yung nasa luhing manalangin. Pagkasama ko pa rin sa lahat, Diyos namin ng mga Lord God, maraming salamat po nga sa pagkakataong binigay niyo sa bawat isa, Lord God, muli kami magkasama-sama at magkatipon sa lakong loob, Panginoon, upang muli, Lord God, ay magpuri sa inyo, Lord God. Really, Lord God, lumalapat kami sa inyong dakilang harapan, Lord God, na tinakas namin lahat ng kasalanan ng gawa namin, Lord God. Seek our hearts, Panginoon, tanggalin niyo ang bagay na hindi magbibigay papuri sa inyo, Lord God. Nang lahat ng gawin namin sa gabing ito, Lord God, ay para lang maging kaaya-aya sa inyong harapan. Lord God, we pray for the blood of Jesus to cover this place, Panginoon, na walang gawa ng palaban, Panginoon, na makapanig, Lord God. And we pray, Lord God, for your Holy Spirit to guide us, guide kami lahat, Lord God, sa mga sasabihin mo, Lord God. Cover me with your precious blood, Panginoon, upang lahat ng aking sasabihin, Lord God, ay para lamang sa ikaluluwalhati ng inyong kapangyarihan. Lord God, sinusuko namin lahat ng kaganapan ng ganito, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pwede po tayong maupo. Gandang gabi po sa inyong lahat. So, first time ko to eh. First time ko tumayo sa harapan. Okay, unang tanong. Tatanong ako ngayon. Ako naman magtatanong kasi ako yung nakatapos. Okay, unang tanong. Handa naman tayo makinig sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Pangalawang tanong, sino dito yung nagmamahal? Amen. Mga lahat nagmamahal, praise God. Dapat na tayo lahat magmahal kasi unang-unang utos yan, mahalin ng Diyos. Pangalawa, mahalin ng neighbors natin. So, I believe sa all nations, lahat tayo nagmamahal. Amen po ba? Amen. Okay. So, number 3, sining antok. Walang inaantok ngayon na. Walang inaantok.
So, praise God, praise God. Actually, yung ating mensahe sa gabi ngayon, parang continuation to nung nakaraang Friday, yung kay Sister Emma po. It's all about love. It's all about love. So, sa gabi po ito, makikita natin kung paano tayo minahal ng Panginoong Kristo. So, handa na po ba lahat? Yes. Okay, okay. So, doon sa unang slide ko, ang sabi dyan, how do we show love? Tignan po natin. Ayaw. Paano ba po? Yun mo muna. Yun. Hi. Okay. So, first on my list is giving. May papakita mo rin pagmamahal mo pag nagbibigay ka, which is totoo. Totoo to. Sabi, pwede kang magbigay nang hindi ka nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Tama po ba yun? Tama yun, di po ba? Sa mga nanliligaw, minsan, doon sa babaeng maganda, o basta sa babae na lang, kung sino yung nagbigay ng mas maganda, minsan yun ang sinasagot. Kasi ang benchmarking ng babae, ito binigyan ako ng gold ring, ito ring lang. Ito binigyan ako ng bracelet, ito wala. So minsan, yun ang nagiging benchmark natin ng mga babae sa sino yung sasagutin niya. I remember one time nung nasa Pilipinas po kami, medyo may nareceive yata akong bonus noon. So sabi ko sa misis ko, ano gusto mo? Magde-date tayo sa Greenbelt? Kaya ibili kita ng alahas. Alam niyo yung sagot niya? Date mo ako sa Greenbelt, doon mo ay bili ng alahas. Magaling na sagot yan. So, unang katangian, first na makikita mo ang pagmamahal, yung nagbibigay. So, pag walang pagbibigay, sigurado na. Okay? So, sa lahat ng aspeto yan, basta may pagmamahal, there will be giving. Okay, next. Sacrifice. Sacrifice, ito yung bagay na nagpaparaya ka. Minsan, gusto mo isang bagay na gawin, hindi mo magawa kasi pinagbibigyan yung mahal mo. Minsan mahirap, minsan madali. Pero ang point dito is, you give up your desire of something para lang sa benefit ng partner mo kung sino yung minamahal mo. Nung nasa Pilipinas kami, Pilipinas na naman, kasi doon lagi yung experience namin, uwi ako noon, nagmamadali ako. Championship Ginebra. Kaso natapat, taro na. Hindi ako nanalo kasi nandun yung genong. Ano na lang akong daro na. So para sa akin, pagdating kinabukasan sa office, ano na ba nagbilaban? Hindi eh. Si Darna nakita ko. So, yung mga ganong pagkakataon, kahit sabihin natin maliit, if we sacrifice, sigurado makikita yung spouse mo, kung sino man, talaga nagmamahal ka. It might be small, but if you sacrifice something, sigurado nagmamahal ka. Okay? So, susunod po, obeying. Ito namang obeying, makikita natin to sa mga bata. O tayo, bilang anak din, lahat naman tayo, may magulang. Okay, so obeying. Minsan kasi, pag sinabi ng magulang natin, pumunta ka rito, ikaw gusto mong pumunta doon, eh syempre tatay siya, susundin mo siya. Susunod tayo. So, when we obey, it shows that we love also. So, isang katangian na nagmamahal ay yung pagsunod. Pag sumusunod ka, sigurado mahal. Okay, so yung susunod po, it always forgives. Pag nagmamahal ka, kailangan matuto kang magpatawad. Walang magmahal na hindi nagpatawad. So, ito namang susunod na example ko, hindi na sa Pilipinas, dito na po sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi kasi ibigay na sali. Okay, so, yung pastor namin, before, sabi niya, marami kong payo sa inyong mag-asawa. Number 1, forgive. Number 2, forgive. Number 3, forgive. Number 4, forgive. Number 5, forgive. Forgive. Bakit? Wala namang perfecto eh. Kahit mahal mo isang tao, masasaktan mo. Kahit gaano mo kamahal, masasaktan mo. Intentional, unintentional. Minsan may masabi ka lang, nakakasakit ka na pala. So dapat ikaw, bilang nagmamahal ka, magpatawad ka. Walang perfecto mga kapatid, si perfecto lang po. So dapat po magpatawad ka. So these are just some of the characteristics of showing love. Meron akong hindi naisulat dyan, dapat love, it's immeasurable. Bakit? Di ba God is love?